Understanding my unique design. Ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos na iba kaysa sa isa. We all have different set of skills, abilities, experiences sa buhay natin, and we are created uniquely by God. Yung DNA na nilagay ni God sa buhay mo or God's program code is different from others. At yung mga bagay na pinagkaloob niya sa iyo ay nais niya na gamitin mo para sa kanyang kaharian at para sa kanyang kadakilaan. Ito ang pag-uusapan natin ngayong oras na ito. Paano ko matutuklasan ang natatanging disenyo ng Diyos sa buhay ko? Sabi ng Bible, in Genesis chapter 1 verse 27, God created man in His own image. In God's image, He created him, male and female, He created them. Malinaw na sinabi sa verse na ito na ang bawat isa sa atin ay ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang imahe. Ang ibig sabihin ng imahe is representation. Ngayon, paano tayo naging representation ng Panginoon? Number one, because we have intellect, emotions, and will. Hindi tayo nanggaling sa isang malaking pagsabog kasi pag sinabi nating ang buhay natin ay nanggaling sa malaking pagsabog lamang at nagkaroon ng evolution, sinasabi din natin that everything is just an accident at maging ang aking buhay is an accident. But that's not the case. Alam natin, ang sabi ng Bible that we are created by God and we are created in His image, sa imahe ng Panginoon. Like God, you have intellect, emotions, and will. You also have creativity. We can design, we can build, we can imagine. And we have the authority na binigay ni God for us to rule over creation. So makikita natin dito na talagang galing pala ako sa imahe ng Panginoon. Pero hindi lang sinabing image of God, you are also created into the likeness of God. Likeness means similarity. We have the moral capacity. Nakakapag-isip tayo kung ano ang tama at kung ano ang mali. Binigyan tayo ng Diyos ng kapasidad na matuto at mag-determine mula dyan. We have the capacity to connect with Him. Remember na pag-usapan natin sa maturity class na ang Panginoon ay kumukonekta sa atin sa pamagitan ng salita niya, sa mga mentors, spiritual people na nilagay niya sa buhay natin, experiences, and we can also speak to Him through prayer. At we have that relational nature that we are made for fellowship. Isang bagay na sinabi ng Panginoon sa Genesis, it is not good for a man to be alone. So dito makikita mo kung gaano ka-special ang tao kasi hindi lang pala siya created being kung hindi siya ay created in the image and in the likeness of God. Tapos, nung nakakilala ka pa kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo, ang sabi ng Ephesians chapter 2, verse 10, for we are God's masterpiece. Alam niyo yung Greek word ng masterpiece dyan? It's poema. Yung English word na poem o tula, galing yun sa Greek word na poema. Nakatulad ng isang tula, pinag-isipan at merong purpose. It was beautifully crafted. At ang sabi ng salita ng Panginoon, kapag ikaw ay nakakilala sa Kanya, you are a masterpiece of God. You have been created anew in Christ Jesus. Meron ka ng bagong pagkatao so that we can do the good things He planned for us long ago. So matagal na pala na mayroong magandang plano ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And we can fulfill that plan because right now, we have a new relationship with Christ. We have a new nature na makakalakad na tayo ayon sa kanyang kalooban. At ngayong ikaw ay niligtas ng Panginoon, ikaw din ay dapat maglingkod sa Panginoon because we are saved to serve. Nag-iisa lang ang kagaya mo sa mundo. Iwasan ang kakakumpara, mabuhay at maglingkod ng husto ayon sa disenyo ng lumikha. Tignan niyo yung sinabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5. Bago ka pa ipinaglihi at ipanganak, ay pinili na kita upang maging propeta para sa lahat ng bansa. Ganda naman nun. Ibig sabihin pala, bago palang isilang si Jeremiah, may plano na si God para sa buhay niya. Tingnan niyo yung sinabi ni Paul.
Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya nang minabuti niyang ihayag sa akin ang Kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hintil. Dito mga kapatid, makikita natin na ang buhay ko pala is not purposeless. I am not an accident. God has a plan for me at meron akong role sa kaharian ng Panginoon. Ang ganda ng sinabi in Psalm chapter 139, verse 13 to 14. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Alam niyo yung salita ditong knitted, parang nananahi. Tinahi mo ako sa tiyan ng nanay ko, Panginoon. Alam niyo ang sabi ng science, ang DNA daw are like strands, no? Parang sinulid na tinatahi tayo sa tiyan ng nanay natin. At sa bawat DNA ng tao, doon nakaprogram yung code ni God kung ano yung magiging itsura mo, kung paano magpa-function yung katawan mo, nandun nakalagay yun sa DNA. Bawat isa sa atin were uniquely formed by God. We were shaped with a purpose. Alam mo ba kung ano ang iyong mission sa buhay ngayon? Ano to? Gagamitin natin ngayon yung acronym na word na shape para mas maintindihan natin saan ka ba gustong gamitin ng Panginoon. Pagtuklas sa aking shape. Yung S, it means spiritual gifts. H means heart, abilities, personality, and experiences. Pag-usapan natin yan. Spiritual gifts. Ano ang spiritual gifts, Pastor? Ito ay mga espesyal na abilidad na binigay ng Espiritu Santo sa bawat tao na sumampalataya kay Kristo. Hindi ito tungkol sa iyo at hindi rin ito para sa iyo. Itong mga spiritual gifts na ito ay binigay ni God in order for you to serve the people and to serve the Lord. Bawat mananampalataya ay may tinanggap na spiritual gift. Wala ni isa sa atin ang walang spiritual gift. Every believer. Kasi the moment na inaccept mo si Jesus, ang Holy Spirit ay nasa buhay mo na. And the Holy Spirit distributes the gifts sa mga mananampalataya. Hindi tayo pare-pareho ng spiritual giftedness, pero bawat isa sa atin ay dapat maintindihan na bawat gift ay mahalaga and it builds up the kingdom of God and the body of Christ. Merong iba sa atin tinawag for encouragement, meron kang gift for evangelism, meron kang gifts for teaching, you have gifts for mercy. As for me, isa sa mga gifting ko yan ang teaching. At ito yung isang bagay na binigay ng Diyos sa akin and I want to use that for the glory of God. Pangalawa, na binigay ng Panginoon sa iyo, hindi rin spiritual gift, kundi yung heart. Ano yung paso ng puso mo? Ano yung mga nagpapaalab sa puso mo? Kanino ka sobrang concerned? Ano yung mga God-centered dreams na nais mong matupad? Gustong-gusto ko yung sinabi ng isang professor ko sa Bible School. Ang sabi niya, ang Panginoon ay nangungusap madalas sa pamagitan ng iyong mga mata. Kung ano ang nakita mong pangangailangan, ipinakita ng Diyos sa iyan dahil merong dahilan. Ano yung nagpapaalab ng puso mo ngayon? Heart. Pangatlo is yung abilities. Saan ka mahusay? Ano ang yung strengths? Ano yung mga bagay na sobrang na-enjoy mong gawin? Saang activities ka madalas nakokomend ng ibang tao? Ang galing mo naman dyan. Diba? Anong skills ang mahirap para sa ibang tao? Pero natural na natural lang para sa'yo. Pwede mong gamitin yan para sa kadakilaan ng Panginoon. You know, spiritual gifts, galing yan sa Spirit, sa Holy Spirit. Ang talents, inherited yan. 'Di ba? Lahi yan namamana, genetic yan Ang skills, nahasa yan. At habang pinagayaman natin itong mga bagay na ito, nag-i-involve tayo sa gawain ng Panginoon, lalong pinagpapala ito ng Panginoon. Alam mo, the only way para yung mga giftings na yan ay lumago is for you to involve. At para mas maintindihan mo kung saan ka dinadala ng Panginoon, involve yourself. Paano mo makikita yan kung hindi ka naman nag-i-involve at sumasama sa gawain ng Panginoon? So not only spiritual gifts,
heart, abilities. Yung pang-apat is yung personality. Alam mo ba na maging ang personalidad mo ay pwedeng gamitin ng Diyos for a certain task sa ministry? Ito ay katangi-tanging paraan ng pag-iisip, pakikirelate sa iba, pag-uugali ng isang tao, ang mga distinct niyang katangian ang bumubuo sa kanyang unique na pagkatao. Actually, ito yung DISC personality test. Yung iba sa inyo familiar kayo dito. Ito raw yung apat na personalidad na nangingibabaw sa tao. Yung dominant o yung mga dominante, they are the ones who are independent, strong, focused, and direct. Pag meron kang binigay sa kanila dahil task-oriented and goal-oriented sila, gagawin agad nila. Ang problema sa mga dominant, minsan, dahil goal-oriented sila, hindi nila nako-consider yung opinion ng iba. Minsan, sugod din ng sugod kung anong maisip gagawin. Nakakalimutan na pag-isipan ng mabuti kung ano yung dapat na steps. Yung letter I naman is influential. Okay? So they are the ones who are enthusiastic, energetic, inspiring, and persuasive. Sila yung mga nagpapasaya sa grupo. Pag nandyan sila, they have the creative minds, no? Ang sarap nilang kasama. They have the creative minds. Pero dapat din natin maintindihan na ang weakness ng influential, madalas they are easy-go-lucky. Hindi nila masyadong nagagawa yung mga deadlines. Okay lang yan. Magagawa pa natin ng paraan yan. Tapos, bigla na lang kikilos kung kailan malapit na. Yan, dyan yan. Influential. Yung pangatlo, yung tinatawag nating steadiness. Yan. They are the ones who are persistent, perfectionist, data-oriented, diplomatic. Nandun din sila. Oo. Pero, more on itong steadiness, they are the ones who are the go with the flow. Sila yung mga tao na maganda for support. Yan. Sila yung mga tao na masasabi natin na masarap silang kasama sa mga bagay na gagawin natin. Nandyan sila para suportahan ka. At yung pang-apat are the C. Mas kilala sila bilang mga perfectionists or consensus. Mabagal silang makipagkaibigan, mabagal silang gumawa ng relationships, mabagal silang trumabaho, pero pulido. They are more on details, they are more analytical, and they are more patient. Sa Bible, ang dominant ay si Apostle Paul. Marami siyang nagawa para sa gawain ng Panginoon, pero marami rin siyang di nakasundo. Yung I, si Peter, makulit, maingay, tapos pag nagkaroon ng nakagipitan, biglang tatalikod. Pero binago yan ng Panginoon. Yung S, si Abraham. Kung saan siya tawagin ng Panginoon, dun siya pupunta. Yung C, si Moses. Siya ay detailed pagdating sa pagsusulat ng mga libro. In fact, nung tinawag siya ng Panginoon, para siya ay sumunod sa kanya, ang dami niyang questions sa Diyos. Pero again, time and time again, ang Panginoon ay binabalikan siya ng kasagutan at sinabi ng Panginoon sa kanya, ako, si ako nga. So dito makikita natin that each personalities na meron tayo na nangingibabaw ngayon sa buhay natin ay pwede nating magamit for a certain ministry. Kapag merong kang task na gustong ibigay na mabilis matapos, ibigay mo kay dominant. Kung gusto mong maging creative, ibigay mo kay influential. Pag gusto mo ng support, punta ka kay steady. Kapag gusto mo ng pulido, punta ka kay consensus. So ang galing, no? It builds up God's ministry. At hindi lang yung spiritual gift, heart, abilities, personality, we can also use our experiences. Yan. Ginagamit ni God ang ating mga successes, achievements, para ma-inspire at mahatak pataas ang iba. Maging yung mga masasakit na pinagdaanan natin ay kinasangkapan niya rin para makita at matugunan ang pangangailangan ng iba na dumadaan din sa kaparehong sitwasyon. Maging ang pagsubok mo ay kayang gamitin ng Panginoon. Pastor, pati ba yung mga kapalpakan ko sa nakaraan? Alam mo, sa totoo lang, kapag binigay mo sa Panginoon yan, maging yung mga maling desisyon mo nun na tinuruan ka ng Diyos, itinama ka ng Diyos, prinoseso ka ng Diyos, ay pwedeng gamitin ng Panginoon para turuan din ng ibang tao at para ipakita ang kanyang kadakilahan. Ito pala yung sinasabi ng Romans 8:28 na kung sino man ang nagmamahal sa Diyos at tinawag sa kanyang kalooban, all things will work together for good. Tandaan mo, nilikha kang unique ni Lord at hindi ka dapat mabuhay sa anino ng iba. Lumakad ka sa liwanag ng kanyang disenyo at masdan mo kung ano ang kaya niyang gawin sa isang buhay
na suko sa Kanya. Whatever gifts, your heart, whatever abilities, personality, and experiences na meron ka, ipagamit mo yan para sa kadakilaan at kalooban ng Panginoon. Involve in the ministry. Maglingkod ka sa Panginoon because you are uniquely designed by God to do His will for your life. God bless po sa bawat isa. Ito po ang ating ministry class, lesson 2. Kita-kits po sa ating next class.